Hindi lamang pamilya, kaibigan o mga kapatid ang dapat nating mahalin dahil maging ang kaaway natin ay dapat din nating ibigin. Yan ang malinaw na utos ng Panginoon sa kanyang mga salita. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pero kung iisipin natin, parang imposible, di ba? Paano mo naman mamahalin ang taong nanakit sa iyo? Paano mo mamahalin ang taong nanira at umapi sa iyo? Pero pakinggan natin ang mismong sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ang verse na ito, mga kapatid, ay bahagi ng Sermon of the Mount sa Book of Matthew, kung saan ipinapakita ng Panginoong Hesus ang pamumuhay ng isang tunay na mamamayan ng kaharian ng Diyos. Hindi ito normal na pamantayan ng mundo dahil ito ay pamantayan ng langit. Sa mundo kasi, ang natural na reaksyon ay gumante pag nasaktan ka, gumante pag may tao na nanakit sa'yo. Pero sa kaharian ng Diyos, ang utos ay magmahal at manalangin. Bakit? Dahil ang ganitong uri ng pag-ibig ang nagpapakita na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Pakinggan mo rin ang sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi selective. Hindi lang sa kanyang mga mananampalataya, kundi sa lahat ng kanyang mga nilikha sa ating lahat. At ito rin ang ipinapahayag ni Jesus sa bawat isa sa atin. Habang siya ay pinapako sa krus, sinabi niya dun sa Lucas chapter 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung ang Panginoong Hesus ay nagawang magmahal at magpatawad kahit sa kanyang mga manguusig, pinapakita niya na posible ito. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa tulong ng Diyos at sa gabay ng banal na Espiritu. Ang pag-ibig sa kaaway hindi nangangahulugang okay lang ang ginagawa nila. Hindi rin ibig sabihin na hahayaan mo ang pang-aabuso at mali nilang ginagawa. Ang ibig sabihin po nito at ang gustong ipabot sa atin ng Panginoon ay huwag kang magtatanim ng galit. Huwag kang gaganti at ipagkatiwala mo sa Diyos ang hustisya. Hayaan mong siya ang kumilos. Dahil ang sabi sa Romans chapter 12 verse 19 to 21, sinasabi na ang paghihiganti ay sa Diyos at ang kasamaan ay dinadaig sa pamamagitan ng kabutihan. Ito ang tunay na lakas ng isang Kristiyano at hindi ang pagganti, kundi ang magmahal kahit masakit, hindi ang magmahal kahit mahirap, sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon. Kaya kung may tao sa buhay mo ngayon na itinuturing mong kaaway o meron kang hinanakit sa kanya, ilapit mo siya sa panalangin, idulog mo siya sa Panginoon. Hindi man agad-agad pero siguradong babaguhin ng Diyos ang puso mo. Siya ang kikilos at magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kakayahang magpatawad sa kahit na kanino. Kapatid, ang pag-ibig sa kaaway ay hindi lang isang utos. Dahil ito ay patunay na ang Diyos ay tunay na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon, piliin mong magpatawad. Piliin mong manalangin at piliin mong magmahal. Dahil ganito ka minahal ng ating Panginoon. Amen.